pong nagtatanong o meron nagsabi na kaya siya nakapagsalita o nakapagsabi ng ganito, parang sa pagtuturo ninyo masamang magbigay ng abuloy o donasyon. Huwag muna tayong gagamit ng Biblia. Ako magtatanong. Yung isang manglilimos, meron siyang kotse. Pero ipinakikita niya na gusgusin siya pero nakakotse. At alam mo na meron siyang kotse. Nagkukunwari lang siya o ibig sabihin nagusgusin. Nakikita mo nangihingi. Bibigyan mo ba siya? Yung nanlilimos Ngayon, tunay pong nanglilimos yun. Ginagamit niya yung panglilimos para kasi yun ang ikinabubuhay. Pagdating naman sa reliyon. Tinatanong kita, kung ang binibigyan mo ng donasyon, naka-aeroplano, may bahay sa Fordes Park, naka-opisinong napakaganda, magbibigay ka ba? Kaya po, tinatanong ko kayo, karamihan ng mga nanonood sa akin. Ang mga mismong nagbibigay, bukang bibig nila, mayaman na ang kanilang reliyon. Pero ang tanong, bakit pa sila nagbibigay? Kaya nagkakasala sila. Bakit? Mayaman niya yung binibigyan nila Pero utos po ba ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Ang totoo po, ang pagbibigay ng abuloy, pagdating sa Biblia, nakalulugod. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Hebreo. Babasahin ko sa inyo para maunawaan at maintindihan niyo. Ito po laging binabasa ng karamihan ng mga iba't ibang sekta ng reliyon, ng mga tagapagturo. Babasahin ko sa inyo Hebreo 13:16. Ganito po ang mababasa. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong ahin ang Diyos ay totoong nalulugod. Alin ang isa sa mga mabuti na dapat gawin? Yung pagbibigay po ng abuloy. Kaya, ano ngayon ang utos? Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 7, pakinggan po ninyo kung ano nakalagay rito. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Utos po ba ng Diyos ang magbigay ng abuloy? Utos. Isa sa mga mabuting dapat gawin, nakalulugkod sa Diyos. Ang nakalagay rito, bawat isa. Naintindihan mo ba yung terminong bawat isa? Kung naintindihan ninyo, kaya nga po sa iba't ibang reliyon, yung terminong bawat isa, ini-a-apply po nila dun sa mga, kahit sa mga bata na wala pang trabaho. Ibig sabihin, yung mga bata, wala pang kinikita. Pero ini-a-apply nila. Magbigay ang bawat. Kanino nakukunin yung ibibigay nila? Galing sa magulang. Kaya kung isang sekta o isang reliyon, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, 5 beses. Kung susundin nila yung turo, 5 sa isang linggo, isang lalaki, paano po yung asawa? Di 10. Paano po yung mga anak? Sino magbibigay? Kanino manggagaling? Hindi yan nakalagay po bawat isa. Bakit hindi mo kilalanin yung tagapagturo mo? Kasi po, hindi ba kasama rito yung tagapagturo ng reliyon o sekta?
nakalagay dito bawat isa. Hindi ba kasama rito? Dapat po, kilalanin ninyo ko, kasi po karamihan po na humahawak ng Biblia, karamihan po mga ministro, mga pastor, mga tagapagturo ng reliyon, ng sekta. Kasama ba sila doon sa tinatawag na bawat isa? O yung terminong bawat isa, kasama ba silang magbibigay? Kaya kailangan pag-aralan yung mabuti. Alam niyo po, karamihan kasi mga tagapagturo, itinuturo yung ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Pero ang tanong, magagawa ba ng tagapagturo na magbigay? Hindi. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Hindi po ang pinakatungkulin niya, pinakakarapatan niya, mangar. Paano siya magbibigay? Pati asawa, pinagbawalan magtrabaho. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, pati asawa ng ministro, bawal magtrabaho. Paano sila magbibigay? Kaya ginagawa nila, dahil sa hindi sila nagbibigay, o hindi sila makapagbigay, ito po yung pagkakakilanlan sa kanila. Aklat po ng Marcos, aklat po ng Mateo, talatang 23, 3 hanggang 4, pakinggan po ninyo. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigti sila ng mabigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri, ayaw nilang iigalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Tinatanong ko po kayo, pagka terminong bawat isa, hindi ba kasama yung ministro? Paano siya makakapagbigay kung wala siyang karapatan magtrabaho? Ituturo ba niya mga kapatid kung magbigay man kami galing po sa tulong? Wala namang magtuturo niya. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy ng mga kaanib. Kumbaga, yung abuloy ng mga kaanib galing sa kanilang kinikita sa pagtatrabaho. Yung abuloy, yung ministro, galing sa tulong. Kaya ang ginagawa po nila, nagkukunwari. Ibig sabihin, kaya sila nagkukunwari, galing sa tulong. Tinatanong ko po kayong lahat. Yung po bang pagkukunwari, katanggap-tanggap po ba sa harap ng Diyos? Paano sila nagkukunwari? Ang akala mo, nagbibigay. Galing saan galing yung ibinibigay? Galing sa tulong. Saan mababasa sa Biblia na yung ministro? Ang ibibigay niya galing sa tulong? O galing sa limos ng mga kaanib? Wala. Dito marami na daya. Marami na daya. Ipapakita nila ngayon sa mga miyembro na nagbibigay sila para makapandaya. Kaya marami na daya. Ito, hindi ang pinakatungkulin po nila. Ang pinakakarapatan nila, ang pinakatrabaho nila ay magturo. Ituturo ba nila? Kami po ay nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Hindi po namin magawang magbigay ng abuloy ng totoo. Dahil wala po kaming karapatan magtrabaho. Ang pinakatrabaho po namin mangaral, magturo. Hindi ka kumikilala sa Diyos. Ganito po ang ating matutunghayan. Unang Korinto, unang 1, Kapitulo 4, talatang 1, unang 1, Kapitulo 2, talatang 3-4. Nasa ganito yung nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. At ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Paano mo makikilala na yung tagapagturo ninyo hindi kumikilala sa Diyos? Hindi niya magawang magbigay. Magagawa ba niyang magbigay kung wala siyang karapatan magtrabaho? Umaasa lang sa tulong.
Alam niyo po, sa iglesia ni Manalo, kurso pa ang pagbiministro. Kurso pa. Magbabayad ka pa. Hindi ka pwedeng mag-aral sa pagkaministro kung wala kang ibabayad. Tuturuan lang sila na magkunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kaya tinatanong po ako ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, paano niyo po mapapatunayan na yung ministro nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Walang trabaho. Walang karapatan magtrabaho. Umaasa lang sa tulong. Ang tulong na tinatawag po, galing sa donasyon. Galing po sa ibang termino po ng donasyon o abuloy, limos. Liliwanagin po natin kasi karamihan ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, yung terminong abuloy at terminong limos, akala nilang magkaiba. Hindi po. Babasahin ko sa inyo akulat po ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4, dito po sa Magandang Balita Biblia, para maintindihan po ninyo kasi sinasabi ko, ni si Manalo at ang kanyang mga ministro, umaasa lang po sa limos. Ikinagagalit po nila. Kasi po, ipinagmamalaki nila na sa kanilang reliyon, walang naglilimos. Si Manalo nga at ang kanyang mga ministro, naglilimos lang. Ikinagagalit po nila. Kasi ang akala nila, yung terminong abuloy at saka terminong limos, magkaiba. Hindi po. Babasahin ko sa inyo, ang 6, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang. Ang paggawa ninyo ng mabuti. Bago natin ituloy yung paggawa ng mabuti, uulitin kong babasahin yung nasa Hebreo 13:16 ng Hebreo. Pasinin po ninyo kasi ang pasensya na po kayo kasi wala po tayong o hindi natin na ilalagay sa TV screen yung mga binabasa natin. Dahil hindi po ako marunong Pasensya na po. Pagka marunong na po ako, ilalagay po natin para hindi po tayo paulit-ulit na magbabasa. Babasahin ko po sa inyo, Hebreo 13, bago ko ituloy po yung 6:1. Datapot ang paggawa ng mabuti. Datapot ang paggawa ng mabuti. At ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong ayon, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ulitin natin ngayon ng 6:1. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag naglilimos ka, eto na, terminong limos. Tsaka yung terminong abuloy sa Hebreo. Balisin natin. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mong ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpayong babaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala, ngunit ang paglilimos. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito. Kahit sa iyong pinakamatalip na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Ang akala kasi ng karamihan, yung terminong pagbibigay ng abuloy sa mga kapilya, lalo na sa iglesia ni Manalo, hindi po limos. Limos po. Ibang termino po ng abuloy, limos. Kaya huwag ninyong sasabihin sa inyong reliyon walang naglilimos, meron. Sino? Mga tagapagturo ninyo. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Ang pinakatungkulin po nilang mangaral, ituturo ba nila na eto, nililimusan po kami ng aming mga kaanib, kumakain kami. Meron kaming kotse, meron kaming bahay, meron kaming eroplano, meron kaming bahay sa Fort Gaspar, meron kaming magagarang opisina. Walang magtuturo niya. Pero nakikita ng mga kaanib. Anong dahilan bakit ka nagbibigay ng abuloy? Para pakainin mo yung walang karapatan magtrabaho. Pati asawa, bawal magtrabaho. Yung pinakatungkulin po nila mangaral, magturo. Ituturo ba nila? Kami umaasa lang sa tulong Ang ibibigay namin galing sa tulong Ba't mo magtuturo? Narito po kaming binibigyan ng abuloy. May kotse, may bahay, may aeroplano, merong opisina. Wala magtuturo. Alam niyo po,
ang dapat bigyan ng abuloy? Alam niyo po, babasahin ko sa inyo, bago ko basahin ng Roma, babasahin ko muna sa inyo. Ang binabasa po kasi nila ay yung ikalawang Korinto 9:7. Babasahin ko po sa 12:13. Pasinin po niyo kung anong nakalagay roon. Ang akala po nila, yung ibinibigay na abuloy, para po sa mga ministro lang, sa mga ministro. Ganito po ang ating matutunghayan. 12:13. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi upang magiging dahilan panang walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil yan, magpupuri sila sa Diyos. Dito po meron pong binabanggit na mga kapatid. Ngayon, sino po yung mga kapatid na yun na bibigyan mo ng abuloy? Ang nagtuturo rito ay hindi po si Manalo, hindi po yung mga ministro. Sino ang nagtuturo rito? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo rin po ang magtuturo kung sino yung mga kapatid na yun na bibigyan nila ng abuloy o donasyon o ng limos. Roma, aklat po ng Roma, Kapitulo 15, talatang 25-26. Pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. Ito pong mga talatang ito, hindi binabasa sa Iglesia ni Manalo. Ngunit ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon, sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng mga abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa yun, at talaga naman dapat nilang gawin, sapagkat ang mga hentil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo. Nararapat namang tulungan nilang mga Hudyo sa magitan ng kanilang pagpapalang espiritual. Ano po? Sino po ang mga kapatid o mga kaanib na dapat bigyan ng abuloy? Mga maralita. Sa ibang termino ng duha. Sila ang bibigyan ng abuloy, hindi po yung mga karap. Kasi sa Iglesia ni Manalo po, kasi ang bibigyan nila yung mga walang karapatang magtrabaho. Hindi po ang pinakatungkulin nilang mangaral. Kaya binibigyan natin sila ng abuloy. O kung ganyan silang umaasa sa tulong. Bakit tayo po nilang magturo ng Ebanghelyo? Ayaw nilang magbasa ng ibang mga talata. Kasi sila magpapakunwari-nawaring ministro ng katwiran. Ang dala Biblia. Bakit kailangan bigyan mo yung may hirap? Yun po ang pangunahing dahilan kung bakit ka nagbibigay ng abuloy. Yung mga mahihirap. Tutulungan mo sila. Anong motibo? Ganito ang ating matutunghayan. Ikalawang Korinto. Si Apostol Pablo rin po ang magtuturo. Babasahin ko lang. Ikalawang Korinto, Kapitulo 8, talatang 12, 13, 14 hanggang 15. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong mag-aana ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan, sila ay managana. Sila naman ang tutulong sa inyo. Ito po yung tinatawag na give and take. Kumisan kasi ang ginagawa ng iba't ibang reliyon, ay yung mga member, ipinagmamalaki nilang mayaman ng kanilang reliyon. Sa kabila na naghihirap sila, nagbibigay pa rin sila. Naghihirap na sila. Ang binibigyan nila yung mayaman. Kasi ipinagmamalaki nila. Kaya kung minsan sinasabihan ko sila, mayaman na bang reliyon? Kasi naghihirap ka . Kaya yung mayaman, naghihirap ka. Kinukonsinti mo ang binibigyan mo. Pagkatapos sasabihin niya sa iyo, ikaw na naghihirap na nagbibigay. Malapit na ng araw ng paghukom ka, kapatid. Bakit hindi mo takutin yung binibigyan mo ng abuloy? O ng limos? Naka-aeroplano, kapatid. Ito po yung binibigyan natin, naka-aeroplano. May bahay sa Forbes Park, 1 billion. Hindi makalabas kung walang kotse. May pagkain na. Hindi makahanap ng tuturuan. Kaya, karamihan po na
iba't ibang reliyon. Yung mga miyembro, pagka sila ang nangangailangan, sila ang may problema, hindi nila makita ang kanilang reliyon. Gamitan mo man ng lente. Asan yung reliyon mo? Halimbawa, may sakit kayo. Pero pagka nakikita mo sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, meron silang programang pagbibigay ng dugo sa mga hospital. Lalo na dito sa Milan. Pero pagka nangailangan ng dugo yung miyembro, wala. Nasaan yung miyembro? Dapat, pangunahan niyo muna yung mga miyembro. Halimbawa, bago kayo magkaroon ng medical mission sa iba't ibang reliyon, yung mga miyembro muna, ipagamit mo yung hospital. Hindi. Halimbawa, yung mga miyembro, hindi sila makapag-aral dahil naghihirap. Tulungan mo muna sila. Wala eh. Tuloy natin ang basa bago ko po tayo kasi baka mawala tayo. Hindi sa ibig kong mag-aanan ng iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon pareho kayong nakatulong sa isa't isa. Sa inyong reliyon, puro lang take. Yun ang motibo ng inyong reliyon. Take lang ng take. Walang give sa mga membro. Mana pa ang ibinibigay. Eto po mga kapatid. Meron tayong hospital, babayad kayo. Meron tayong hospital, babayad kayo. Meron kayong arena, babayad kayo. Meron pong parkingan, babayad kayo. Bakit ganun ang ibinibigay? Kasi mga membro, binabaliwala nila yung bigay. Bakit? Silang pinagmulan kung bakit nadadaya sila. Silang dahilan. Bakit? Nagbibigay na hindi nila alam ang direksyon. Hindi nila alam na dinadaya sila dahil sa bigay nila. Bakit ka pa magbibigay kung matalino ka? Bakit? Dahil sa bigay mo, dinadaya ka. Harapan. Kaya masama po yung pagbibigay. Kung ang bibigyan mo, dinadaya ka, ginagamit sa napamumuhunan. Igigisa ka sa sarili mong mantika. Lantaran po. Saan po isinasagawa yung pagbibigay? Sa mga kapilya. Bakit di nyo turuan ng inyong kinikilalang mga tagapagturo kung makakapagbigay sila ng abuloy ng totoo? Makakapagbigay sila ng limos ng totoo? Hindi. Bakit? Walang karapasan magtrabaho. Kaya kung matalino ka, ang bibigyan mo yung mahihirap. Baka, tanungin mo sarili mo. Ikaw ba'y naghihirap o hindi? Ikaw na ba ang dapat magbigay o ikaw ang magbibigay? Kilalanin mo sarili mo. Sa Iglesia ni Manalo, ang pinakamarami po mahihirap. Sila pa nagbibigay. Kaya abang miyembro ka, bigay ka ng bigay. Pagka nangailangan ka, sinong tatakbuhan mo? Gobyerno. Nasaan yung reliyon? Wala. Kasi ang binibigyan para po ipalaganap kasi marami po akong, kahit saan ako magpunta, kahit sa mga comment, napapansin ko yung mga kasi po para may punto po maipalaganap ang salita. Ayaw nga magturo ng salita ng Diyos eh. Ang mga tagapagturo ninyo, namimili lang na ituturo. Namimili lang. Lalo na po, siguro maraming nagtataka. Bakit ko po nasabing namimili lang ang inyong kinikilalang mga tagapagturo? Meron akong babasahin. Itong babasahin kong ito pagka binanggit natin yung terminong Thessalonica at ang nasa isip na kagad ng mga kaanib yung mga tamad yan. Kaya nakikita ko po yung mga nagkukomment mga tamad yan ayaw muna rin nilang basahin. Dapat po basahin nyo muna. Ang binabasa ng Iglesia ni Manalo, babasahin ko po sa inyo, ikalawang Thessalonica, Kapitulo 3, talatang 7. Ang babasahin ko muna sa inyo yung 6. Ito po yung 6.
Pagkatapos tatalon siya ng 11-12, sino po yung tatalon? Yung ministro. Hindi niya babasahin yung 7, 8, 9 hanggang 10. Ang babasahin niya, yun ang... Kaya pagka binanggit mo yung ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6, nasa isip kagad ng mga miyembro yung mga tamad. Basahin po natin. 6, pagkatapos tatalon tayo ng 11-12. Mga kapatid, dinutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Pagkatapos, 6 yun ha, ito 11, 12. Binanggit namin ito sapagkat nababalitaan namin, may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay na may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na mahigpit namin ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila ay maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Tinuturuan po nila yung mga kaanib o yung mga membro para hindi maging tamad. Kapag ka naging tamad ka, hindi ka tutulungan. Eh sino pong tutulungan ngayon ng mga kaanib? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Eh sino po yung walang karapatan magtrabaho? Yung mga ministro. Pati asawa bawal magtrabaho. Kaya ang tinutulungan po ng mga kaanib ng Iglesia ng Manalo, deklarado, walang karapatan magtrabaho. Mga ministro, pati asawa. Eh bakit po ganyan ang nangyayari sa isang reliyon, lalo na sa Iglesia ng Manalo? Hindi po binabasa ang 7, 8, 9 hanggang 10. Eh ano pong laman nun? Ito na po. Ito na po. Babasahin ko sa inyo, 7, 8, 9 hanggang 10. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Meron po akong nakaka-chat na o merong tumawag sa akin, ito binabasa ko to. Kasi ang paniniwala talaga nila, ang pinakatrabaho, pinakatungkulin po nila ay mangaral. Ang pinakatrabaho nila mangaral. Hindi nga nila ituturo ito. Ayaw man niyang tanggapin itong binabasa. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong. Ulitin ko. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong. Kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Gusto nilang maging halimbawa. Good example. Kaya nagtatrabaho sila. Bago nila turuan yung mga membro na magtrabaho, sila muna. Meron silang karapatan na humingi ng tulong, pero hindi nila inaasahan para maging halimbawa. Tuloy, Gis. Nang kasama pa ninyo kami, itong tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Kung tutuusin po ang mga tagapagturo ninyo, hindi sila dapat pakainin, hindi sila dapat bigyan ng abulin. Kaya kayong nagbibigay ng abulin, nagkakasala kayo sa harap ng Diyos. Bakit? Kayong nagbibigay ng abulin, ang binibigyan ninyo mga walang karapatan magtrabaho. Hindi pong pinakatungkulin po nila, pinakatrabaho nila mangaral. Hindi po ba ang trabaho nila mangaral? Ayaw magbasa. Eh, paano nyo po ito malalaman? Eh, bakit po? Kasi po ganito yan. Ako, nababasa ako, 7, 8, 9, 10. Dahil hindi po nila ako kinikilalang ministro, hindi nila tatanggapin kahit na nakasulat. Ngayon, maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo, nababasa lang nito. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, 10. Basahin lang nila. Babayaran natin €100. Eh baka maraming magsasabi, hindi naman po nagpapabayad ang mga ministro. Ang pag-aaral sa pagka-ministro, may bayad. Tatandaan mo. Kaya nagkakasala po yung mga tao na nagbibigay ng... Ang pinakakain nila yung mga walang karapatan magtrabaho. Mga ministro nila. Hindi lamang po pinakakain, binibigyan ng bahay. Kotse, eroplano, bahay sa Pordas po, mga opisina. Hindi makalabas. Hindi sila makakita ng tuturuan. Inihahanap sila ng tuturuan kung tawagin nila pamamahyat. Kaya ganyan sila nagkukutis babae.
dalhin mo sa kulungan, aasawahin, ang kakala nila babae. Pati hipo, babae. Paano po? Kasi po ang pinakatungkulin nila, mangaral. Kaya, yung mga kaanib, hindi nila alam ang gagawin nila. Pero dahil sa tinuturuan sila, alam niyo po, tinuturuan kasi yung mga kaanib. Babasahin po natin. Lalo na ngayon, panahon ng taghirap. Binabasahan po nila ng Gs 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Kumisan, ito po, binabasa ng mga iba't ibang religion. Mga kapatid, magtumalaga na kayo sa gawaing paglilingkod sa Diyos. Huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Ang nasa isip pala ng ministro, kung wala nang tutugon sa pagsamba, wala nang magbibigay. Paano siya kakain? Kaya kung walang tutugon sa pagsamba, kasi kailangan lang niya collection. Kasi porsyentuhan sila. Lalaki ang kanyang tulong kung maraming nadadaya. Sa panahon ng taghirap, tinatakot mong malapit ng araw ng pag-ukom. Walang magsasabi sa mga membro, kapatid, huwag mo kami ang tatakutin mo sa araw ng pag-ukom. Kung minsan, malapit, mas magandang malapit na. Bakit? Naghihirap kami. Bakit hindi mo kilalanin ng ating religion? Napakayaman. Ang daming ipasusunog sa araw ng pag-ukom. Walang magsasalitang ganyan. Meron ba magsasalitang ganyan sa inyong religion? Ang dami mong palang ipasusunog, kapatid. Ulitin kong basahin. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. Ito na. Wala kang karapatan kasing turuan ng mga tagapagturo ninyo. Tuloy muna natin ang basa bago tayo papasok sa... Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Mangag-aralan sa isa't isa. Laging binabasa pero hindi po napapakinggan ng maayos ang mga kanib. Dito, sa pagkakatipon, pwede mong turuan ng iyong kinikilalang mga ministro. Pwede mo mangag-aralan sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng mangag-aralan? Mangag-turuan. Kaya pwede mong turuan ang tagapagturo mo. Para lalo po totoo yung ating sinasabi na pwedeng turuan, babasahin ko sa inyo ikalawang unang Korinto, kapitulo 14, basinin po ninyo. 29:30, ito po isa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Kung ito po ay ginagawa ninyo, pansinin ninyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Dito, sa tunay na pagsamba o pagtitipon, kailangan yung tumanggap ng kaloob. Sa Iglesia ni Manalo, hindi mo na pwedeng i-apply na tama yung kanilang pagsamba. Bakit? Yung tagapagturo niya hindi nakaloob. Bakit nagbayad? Ulitin ko pong basahin. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman na nagsasalita. Pangungunahan ng 2 o 3. Pero kapag ka meron tumanggap dun sa mga nakaupo ng pahayag mula sa Diyos, titigil yung 2 o 3. Ibig sabihin, meron silang karapatan na magsalita yung mga nakaupo. Yung tumutugon sa pagsamba. Anong layunin? 31. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Kapatid, malapit na bang araw ng pag-uukong? Titigil na namin ang pagbibigay namin ng abuloy. Para mapakinabangan naman namin. Maging maayos ang aming pamumuhay. Kasi marami na tayong ipasusunog sa araw ng pag-uukong. Nandyan yung eroplano, nandyan yung mga kapilya, na wala namang silbi sa harap ng Diyos. Bakit? Nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy. Bakit mo pag ginagawa yung pagkukunwari? Kailangan mong mahikari.
pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari ka sa pagbibigay ng kabuloy. Bakit? Galing sa tulong. Meron bang magtuturo sa mga tagapagturo? Sasabihin ba nila, mga kapatid, narito na po yung mga ipasusunog natin. Dahil sa abuloy ninyo, dahil sa mga pangungulikta namin sa inyo, nakapagpagawa kami ng arena, nakapagpagawa kami ng eskwela, nakapagpagawa kami ng hospital, kung ano-ano, mga kapilya, na ipasusunog natin sa araw ng pagbuko. Kung matalino yung mga membro, bakit pa ako magbibigay? Naghihirap ako. Dapat ako nang bibigyan. Hindi mo masamang magbigay kung tama yung pagbibigyan mo yung mga may hirap Ang bibigyan mo yung mga nakakapagpahirap Yung mga walang karapatan magtrabaho Hindi mo pwedeng turuan. Alam niyo ba? Meron po silang karapatan humingi ng tulong Tama. Kaya nga binasa natin Hindi po nila inaasahan. Kaya sila nagtatrabaho. Ang tagapagturo, hindi niyo pwedeng ministro po ako may tagapagturo po ako ng reliyon Alam niyo po si Apostol Pablo Kahit saan siya makarating, tatrabaho siya. Anong trabaho ni Apostol Pablo? Babasahin ko sa inyo aklat po ng Gawa, Kapitulo 18. Kapitulo 20, Kapitulo 18, talatang 3. Dito po sa bagong Biblia. At dahil ang hanap buhay niya ay tulad din ng kanila, tumulong siya sa kanila at sila ay magkakasamang nagtrabaho. Parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay niya. Yung ministro, ang pinakatungkulin daw nila mangaral. May kotse na, may bahay na lahat. Magagawa ba niyang maghanap ng tuturuan? Lalo na si Manalo, hindi naman bawat probinsya merong plataga ng aeroplano. Kaya ang ginagawa po nila, nagtatago. Hindi po para may pangaral ang salita ng Diyos. Hindi, itinatago nga Ang pinakatungkulin po nilang mangaral nagtatago nga Kaya sabi ni Eliseo, lumabas ka Manalo! Wala pa tayo. Hindi nga lalabas. Kaya ako doon, napapatawa ako. Kung hindi nila inaasahan, ang tunay ng ministro po kasi hindi umaasa sa tulong o doon sa limos. Saan sa kukuha ng ibibigay? Mas maganda po babasahin ko sa inyo mula sa salita ng buhay. Sa Gawa, Kapitulo 20. Ganito ang ating matutunghayan. Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 33-34. Hindi po binabasa ng iba't ibang reliyon to. Hindi po binabasa. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ko upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon Jesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Meron po bang magtuturo, mga kapatid? Mas mapalad ang binibigyan dito. Kita nyo, naka-aeroplano, nakabahay sa Cordes Park, magandang opisina. Tingnan nyo mga ministro, nagkukutis babae, hindi lumalabas. Bakit? Hindi makakita ng tuturuan. Pero meron na pong pagkain, lahat ibibigay na. Alam niyo po, kaya lagi kong binabasa itong 23:4. Ito po ang pag-uugali ng karamihan na mga tagapagturo ng reliyon. Babasahin ko sa inyo ang aklat po ng 23:4. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinakasan sa mga tao. Ngunit ni daliri, ayaw nilang igalaw, kaya namimilantik ang kanilang mga daliri. Kaya pagka hinipo mo, hipong babae. Bakit? Nagkukutis babae. Bakit? May masikatan ng araw Ganito ang ating matutunghayan. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin o ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri, ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Tungkulin nila mangaral.
Pero nagtatago. Paano sila makakakita ng tuturuan? Inihahanap sila kung tawagin nila pamamahala. Sino naghahanap ng tuturuan? Nang para may maturuan yung ministro? Yung mga miyembro. Sino nagbibigay ng kabul? Yung mga miyembro. Binibigyan nila ng pansin. Hindi nila pwedeng turuan kasi yung ministro. Lumabas ka naman. Magpahangin ka. Magpasikat ka ng araw. Para hindi ka magkutis babae. Huwag ka magtago. Ano tungkulin mo mangaral? Ano bang kulang para lumabas ka? Nagtatago ka. Kasi po, ang binibigyan sa amin, meron ba magtuturong gano'n? Kung saan tinuturuan yung mga kaanib eh. Alam niyo mga kapatid, ang mag-asik ng kaunti, kaunti nga ni. Kung babasahin nila, ikalawang Korinto 9:7, 9:6. Ang mag-asik ng marami, saan kayo pupunta mga kapatid? Kung meron malang matalino sa mga kumiyembro, kapatid, sa ating reliyon, ang walang ibinibigay, ang umaani ng marami. Meron ba magsasabi ng gano'n? Kaya nagiging masama po yung pagbibigay ng kabuloy. Dahil ang binibigyan ninyo, mga walang karapatan magtrabaho. Sila po ay magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Turo nila, hindi nila magawa. Suriin ninyo kung para makilala ninyo. Utos ba ng Diyos ang magbigay ng kabuloy? Ilalagin ninyo ang kinikilala ninyong mga tagapagturo makakapagbigay sila. Kaya po, wala pong silbi ang pagsamba ninyo o pagkakatipon. Dahil ang mga ministro ninyo, hindi nyo sila pwedeng turuan. Matuturuan mo ba yung, kapatid huwag ka na magpunwari sa pagbibigay ng kabuloy para tatanggapin natin pagsamba. Kami na hindi namin alam kung anong gagawin namin. Kaya suriin po ninyo, bago po kayo magbigay ng kabuloy, suriin ninyo ang inyong sarili. Baka kayo nang dapat bigyan. Hindi naman po habang panahon, magbibigay kayo. Kailangan magkakaroon po ng give and take. Yan problema na. Magsuri po kayo, magsinasab. Kaya sinasabi ko po sa iba, walang silbi ang pagpunta ninyo sa mga pagsamba ninyo o pagtitipon. Kung ang layon lang ninyo magdala ng abuloy. Ang dadalhan nyo, walang karapatan magtrabaho. Ang bubuhayin nyo, payayamanin nyo, mga ministro nyo, mga tagapagturo ninyo. Turuan nyo na sila na. Sabihan nyo sila, malapit ng araw ng paghukom para itigil ang pagbibigay ng abuloy. Ngayon, kung gusto nyo lang gawin, ipagawa nyo. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat, lalo na sa mga nagtatanong.